Maayong nga adlaw liwat sa aton mga pinalangga nga mga hinigugma nga tagpalamati. Kag subaybay sini nga programa naton ang Bugna sang Paglaom, ang aton family seminar, last day events. Welcome sa aton bag-o naman nga episode sang aton pagtuon sa sini nga palatuntunan ang aton nga programa nagapadayon sa gihapon sa aton nga naandan maghatag kita anay sang aton nga mga pasinawan. We have a quiz. 3 katikang palangit ang aton previous nga lesson. Let's go direct sa aton una nga pamangkot. Ibutangan sang sabat ang blanco. May ara 3 ka kondisyon sa kapatawaran sang aton mga sala. Ini ang paginulsol, blanco, kag ang pagpasag-uli. So butangan naton ang ikaduha nga wala dira ibutang naton sa madumduman naton may ara nga 3 ka kondisyon sa kapatawaran sa aton mga sala. Ang una ang paginulsol, then ang ikaduha inyo ansiran, kag ang aton ikatatlo amo ang pagpasag-uli. 3 ka mga butang or kondisyones. Number 2, matuod o di matuod sa pagbaton naton kay Jesus kag sa pagpabautismo. Matigayon naton ang pagkatawo liwat, no? Amo na ang aton ikaduha nga pamangkot, matuod o di matuod. Number 3, matuod o di matuod ang pagsunod sa kasuguan ni Jesus. Hindi na kinahanglan, basta ang importante nagatuo lang nagahigugma kita sa iya. That's number 3. Number 4, matuod o di matuod ang kadalagan sa sala kag mga bisyo nangin posible pinaagi sa gahom ni Jesus kag sa pagbaton naton sa kadalagan nga dulot niya sa aton. Matuod o di matuod. The last, number 5, matuod o di matuod. Agud mabaton ang kadalagan, ang isa ka nagapanigarilyo dapat itago niya lang pirmi sa iya mga bulsa ang iya sigarilyo. Okay, klaro ka tama, no? Agud mabaton ang kadalagan, ang isa ka nagapanigarilyo dapat itago niya lang pirmi sa iya nga bulsa ang iya sigarilyo. So let's go back to question number 1. Pag-answer naton tanan-tanan, dululungan kita magsabat sang aton mga plamangkutanon diri. Blanco, may ara 3 ka kondisyon sa kapatawaran sang aton mga sala. Ini ang paginulsol, and what's the answer? Ang pagtuad kag ang pagpasag-uli. Kung naginulsol kita, pangwala kita nagtuad, then malayo sa aton ang pagpasag-uli sa aton Ginoo. Ang sala amo ang naglipod kag nagseparar sa aton Dios. Therefore, kinahanglan naton ini hinulsulan kag ituad naton. Akuon naton nga kita nakasayop, nakasala, o galing pagkatapos sina mapasag-uli ang aton naguba nga relasyon sa aton Ginoo. Pinaagi kaay Ginoong Hesus. Matuod o di matuod, number 2, sa panahon naton o sa pagbaton naton kay Jesus sa pagbautismo, matigayon naton ang pagkatawo liwat. Ang aton sabat, matuod. Kay siling niya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, ang sino nga hindi matawliwan sa tubig kag sa espiritu, hindi makasulod sa ginarian sang langit. So dapat hatag gid naton ang kinahanglanon o kun ang ginapangayo sa aton nga ginatawag pagpanumbalik sa Ginoo paagi sa bautismo kag siling niya matawo kita liwat. Number 3, matuod o di matuod ang pagsunod sa kasuguan ni Jesus. Hindi na kinahanglan, basta ang importante nagatuo lang nagahigugma kita sa iya. Ang aton sabat, di matuod. Kay siling niya sa Kapitulo 14, versikulo 15 sang Juan, ang nagahigugma sa akon, magabantay sang akon mga sugo. Di mudo, ang pagpahayag sang aton nga pagigugma, ang matudtod naton nga pagigugma sa Ginoo, ginapahayag ini sa aton may gugmaon nga pagtuman. So kinahanglan gyapon ang pagsunod sa kasuguan ni Ginoong Hesus. Number 4, matuod o di matuod ang ang kadalagan sa sala kag mga bisyo nang imposible pinaagi sa gahom ni Jesus kag sa panahon
sa pagbaton naton sa kadalagan nga dulot niya sa aton. Isa ini kadulot o kon grasya o kon regalo. So dapat naton ini dawaton dimudo ang aton sabat matuod. Number 5, the last number, agud mabaton ang kadalagan kang iya ang isa ka nagapanigarilyo dapat itago niya lang pirmi sa iya nga bulsa ang iya sigarilyo. Ang aton sabat of course di matuod. Ti anhon gali ang sigarilyo, itago-taguon, di kung kinanglanon dali lang kuuton. So dapat anon ang sigarilyo? Kumuson kag ihaboy ini kag hindi na pagpuluton. Di ini ihaboy sa basurahan. Pag nabasura na ayaw nagkuha aliwat, no? So diri natapos ang aton nga pasinawan. Magakadto kita sa aton nga bag-o nga episode sang aton pagtuon, ang Antikristo kag ang misteryo sang numero nga 666. In Revelation chapter 13, na tun-an naton sa nagligad ang ginatawag naton nga sapat. Kag ini nga sapat ginlaragway sa lain-lain nga mga paglaragway sang damo nga mga series sang mga ginubra nga libro sang mga magtutuon. 40 million over ka mga kopya ang nasold sini nga klase sang libro The Mark o kung natawag The Beast Rules the World, ang isa ka mata. Kung ang taon naton, let's focus with the word beast. Madamo nga mga katawhan ang wala nakakilala kag wala nabalaan kung ano ang marka sang sapat kay wala pa lang nila gyapon ma-identify ini nga sapat. Ano ining sapat, no? Siginton anaton last time, ang rason nga madamo nga mga Kristiyano nga wala makabalo sang marka sang sapat tungod kay wala nila mahibaluan kung sino ining sapat nga ginatumod diri nga may marka kag may numero nga 666. Last time, gintun-an naton sino ang Antikristo nga sapat. So, ginutod naton sa isa ka bahin. So, we are going to have this today, ang second part, no? Ang continuation kag hibaluon naton ini nga sapat. Kung sino ining sapat sa Revelation o kung sa Bugna Kapitulo 13. Pero bago kita magkapadayon, ginaimbitar ko kamuliwat mga hinigugma sa maligdong nga pagpamalandong pinagi sa pagampo. Mangayo kita sang kaalam sa Ginoo sining maselan nga pagtuon naton sining adlaw. Let us pray. Father in heaven, Lord, thank you so much for this wonderful day that you have given. Help us and direct our minds focused in the power that you're going to give us today sa paghangop kag sa pag-apply sang amon nga natun-an tungod sang imo gahom nga nagakontrol kag nagaguide sa amon nga tanan. Salamat sa balang Espiritu nga siya manugtudlo kag manuggiya namon karon nga adlaw. We pray in the name of Jesus. Amen. Padayon kita sa aton nga continuation. May warning diri sa aton, no? Kung aton mahibaluan ang ginatawag nga kaselan sini nga klase sang topiko. This is very, very disturbing. You might call me an enemy pagkatapos sini nga pagtuon naton, pero wala ako handong nga magluntad ang hiliguttanon sa aton tunga pagkatapos nga masugid na kon ini nga mga kamatuoran. Ang promise na kon, we are going to study the Bible and the Word of God. So hindi ko kinahanglan ang ginatawag nga kaugalingon na kon nga pagangop, kundi tungod sini base magasuspetso kamo nga ginabutangan nakon sang duag nga kaawayon ang aton nga pagtuon karon. So gusto ko nga klaruhon ini. I am just a reporter. I-report lang nakon sa inyo ang akon nga na tun-an sa sini nga mga pagtulunan, no? Base sa pulong sang Ginoo. Gani siling diri sa Kapitulo 8 bersikulo 32 sang Juan. Padayon kita nga nagabalik-balik sini nga teksto kay siling niya kag makilala ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran magahilway sa inyo. Last time gintun-an naton ang tatlo ka kamatuoran si Ginoong Hesus ang iyang pulong kag iyang kasuguan. Sa lain-lain nga pagpresentar, no?
Gani subong nga adlaw, tun-an pagid naton ining dugang nga mga kamatuoran nga magadulong sa aton sa pagkilala sini nga sapat kung sino ini siya, diin ini siya nahamtang kag ano nga gahom ang ara sa iya sa nagliligad bisan subong kag sa palaabuton. Revelation chapter 13, review naton liwat kung diin ini siya halin. Ulang taon nato nagtakas siya sa tubig. Kapitulo 13 bersikulo 1 nagapadayon kita sa pagsaysay, magabasa. And we read it, kag nakita ko ang sapat nga nagatakas gikan sa dagat nga may napulo ka sungay kag 7 ka ulo nga sa iya mga sungay may napulo ka diadema o kon korona kag sa iya mga ulo may ngalan sang pasipala. Of course, ang ginapasipalahan diri amo ang pinakamataas nga Dios nga nagtugas ang langit sang duta kag sang tanan nga kasoldadusan sini. Kag sa bersikulo 2 nagasiling siya kag ang sapat nga ako nakita kaangay sang leopardo. Ang iya mga tiil subong sang iya sang uso, kag ang iya mga baba subong sang baba sang leon, kag ginhatag sa iya ang sang dragon, ang iya gahom kag ang iya trono, kag dakong pagbulutan. So may gahom siya. Sino naghatag? Ang dragon. We know that the dragon in the Bible, kung ang taon natin sa chapter 12 and verse 9, sang bugna, siya amo ang dumaan nga manog si Satanas kag ang diablo nga naghulog halin sa langit pagkatapos nga siya nagrebelde upod sang iya nga mga gintutunan nga mga angheles nga iya natiplang kag ari sila karon sa bug-os nga kalibutan sa pagdaya sang bug-os nga kadaygan sang duta. Karon naghatag siya sang gahom kag ining dragon may ginasimbuluhan ini. Kag tan-awon naton karon kun diin kag sino ining dragon, kag sino ining sapat nga iya ginhatagan sang gahom. Sa bersikulo 3 padayon kita nga magabasa diri ang isa sang iya mga ulo. So may 7 siya ka ulo kag ang isa sini napilasan nga ikamatay. Pero wala siyang patay, no? Apang ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Kag ang bug-os nga duta nagsunod nga may katingala sa sapat. Do ano kadamo ang natingala? Bug-os nga duta. Sa aton pa, the concentration of the whole world na focus sa sini nga sapat. Sino ini siya? Muna atong tukibon karon. Siling diri sa pamangkot, sino ini nga sapat nga ginatawag Antikristo sa Biblia. Kung balikan natin ang Daniel Kapitulo 3, versikulo 7, versikulo 23, nagasiling diri nga ang ikapat nga sapat mangin ikapat nga ginharian sa duta. Sa Kapitulo 7 sang Daniel, mga hinigugma kag mga abyan, nagkita ni Daniel ang 4 kadalagko nga mga sapat, no? Ang dragon, ang leopardo, ang oso kag ang leon. Kag ini sila tanan-tanan nagasimbolo sang mga ginharian nga sari-sari nga nag-exist kag nagsakop sa bug-os nga kalibutan, kag ang sapat isa ka ginharian suno sa aton ginbasa nga teksto. Kapitulo 7, ang una nga ginharian, ang una nga sapat. Ang ikaduha nga sapat, ikatatlo kag ikapat nga sapat ginasimboluhan sining mga ginharian nga nagsakop sa bug-os nga kalibutan. Sa pagpanagna, again, balikon naton. A little background sa atong gintunan sa nagligad, ang dagat nagakahulugan ini mga katawhan sumala sa Bugna Kapitulo 17 bersikulo 15. Ang hangin nagasimbolo ini sa giyera o kon kagamo sa Jeremias Kapitulo 49 bersikulo 36 kag 37. Ang sapat karon gintunan naton nga ginasimboluhan ining mga ginharian Kapitulo 7 bersikulo 17. Sa aton pa, sang Daniel 2, gintunan naton ang 4 ka mga dalagko nga mga nasyon o kon mga pungsod o kon mga ginharian nga ginasimboluhan sining estatwa sa Kapitulo 2 sang Daniel. Ang bulawan nga ulo, ang dughan kag ang butkon nga pilak o kon silver, kag ang saway o kon bronze nga hawak kag ang hita, kag ang nakita naton nga ang duwa niya ka mga malagba nga mga batiis nga salsalon nga ginasimboluhan sang 4 ka mga dalagko nga mga nasyon, Babylonia, Medo-Persia, Gresya kag Roma. Kag nakita naton diri
ang Kapitulo 7 nagasimbolo sa amo gihapon nga mga designations ang kada ka nasyon nga narepresentaran sining leon. Gintun-an naton sa nagligad na identify naton nga ang Medo-Persia amo ining sapat nga uso kag ang Gresya amo ining apat ka ulo nga ginaangkon sining leopardo nga may apat ka pakpak. Gintun-an naton ina kag ginsaysay naton ang mga kahulugan sini sa nagligad, but we don't have time anymore. If you want to go back sa aton mga gintun-an, just refer it to your notes. I know because kabalo ko nga naga-take down notes gid kamo sa aton tanan nga mga pagtuon. And of course, ang Rome nga nagrepresentaran sang katapusan nga ginharian nga nagsakop sa bug-os nga kalibutan, the Imperial Kingdom of Rome nga nahati sa napulo ka mga nasyon nga napungil ining tatlo kag ang pito na lang ang naga-exist karon. Extinct nining tatlo ginasimboluhan sang iya sungay nga napulo ka bilog kag napungil ini. Kag tun-an ini naton karon isa-isa. Since ang sapat isa ka ginharian, ginasimboluhan ini karon nga mga kasapatan, tun-an naton ang bugna 7 kag ang bugna 13 sa lain-lain nga pagpahayag in sequence of events. Since si Daniel exist nga ginharian sa iya nga panahon amo ang Babylonia, so gintan-aw niya nga ang leon amo ang Babylonia sa iya nga panahon. Dayon sundan ini sang sunod nga nasyon nga sakop sa iya nga amo ang Medo-Persia nga ginasimboluhan sang uso. Kag tun-an naton nga ang ikatatlo nga ginharian nga amo ang Gresya nga ginasimboluhan sining leopardo. Kag ang Roma. Nakita naton kag gintun-an naton based on history sa aton nga panahon, but in the time of Daniel ginakonsiderar ini nga isa ka propesiya o kung umalabot nga mga butang kung sa diin ginpakita kag ginpahayag sang Ginoo sa iya ang mga simbolo kag ang kahulugan sining mga sapat. Kag apang sa panahon ni San Juan, samtang siya nagatan-aw sa dagat, nakita niya nga ang tion nga sa diin ang Rome nga imperial country nga nagsakop sa Israel. Ara siya didto. Gani Rome ang iya nakita sa presente. Kag nagabalik siya sa history nga ang Greece nga amo ang katapusan nga ginpirdi sang Roma, kag nagbalik siya sa Medo-Persia. Pinagi sining sapat nga makita naton the same nga mga kasapatan ang nakita ni San Juan sa nakita man ni Daniel nga mga kasapatan, apang lain ang sequence ang ilang pagsulat suno sa panahon nga ilagin kinabuhian. Kag ang leon nga amo ang pinakalayo sa panahon ni Juan Liberador. So while Daniel was trying to tell us the prophecy o kung ang umalabot nga mga butang, si Juan naman iya nagabalik sa history kung sa diin siya nahamtang dito sa Roma sang iya nakit-an ining mga kasapatan. Subong nakita naton nga ang Babylonia nga ginasimboluhan sang Iraq, kag ang Medo-Persia nga ginasimboluhan sang Iran, kag ang Gresya the same, kag ang Roma the same gyapon ang ilang nga mga ngalan sa aton presente nga kalibutan. Ang pamangkot karon subong sin-o ining antikristo nga sapat nga isa ka ginharian. So balik kita sa ikaapat nga sapat anay, no? Kung may napulo siya ka sungay nga ginasimboluhan sang napulo ka mga nasyon o kon mga ginharian o matawag naton mga pungsod sa panahon ni Daniel nga ginpakita sa iya kung ano ang kahimtangan sang ikaapat nga ginharian. So balikan naton ang napulo ka sungay nga ginasimboluhan sining napulo ka mga pungsod nga ara sa Western Europe. Ining Anglo-Saxons, Alemanni, Franks, Lombards, Burgundians, the Ostrogoths, the Heruli, the Suevi, the Visigoths, and the Vandals.
Kung kamo mahilig sa pagtanaw sang World Almanac, kag ginatawag naton istorya sang kalibutan, in the past, ang maragtas, makita naton ini sa mga Encyclopedia Britannica Romana, mga Encyclopedia Americana, kag sa World Almanac, ang history sang kalibutan naton. Ining mga daan nga mga ngalan sa mga nasyon nga karon ginhambal kag gin-translate ini sa aton nga pungsod sa palibot sang Europa, sa western part, nga ang aliman ni magsilingan ni Alemanyate. Makita naton nga ang mga Germans o kun ang Germany amo siya ang ginarepresentaran sini karon. Ang Burgundians nga amo ang Switzerland, ang Franks nga amo ang Francia, kag ang Lombards nga amo ang Italy, mga Italians, Saxons o kun Anglo-Saxons nga ginarepresentaran sang England, the Suevi o kun ang Portugal nga dira naghalin si King Philip nga nagsugo kay General Magellan sakupon ang Pilipinas kag dalon ang Kristyanismo diri sa aton. Agang Visigoths nga mong Spain nga amo ang nagdala sang unang nga relihiyon diri sining aton pungsod Pilipinas. Hindi gali unang nga relihiyon. I stand corrected, ang unang nga relihiyon diri nga naga-exist Islam, no? Kay nasakpan ini sang kabilugan. Apang sang hinay-hinay gin-Christianize ini nga nasyon pinaagi sa pagsulod sa mga Spaniards diri kag gindala ang ngalan sang Kristyanismo. Kag ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths na ano na ini, na pukan ini tungod sang kahimuan sang isa ka puwersa nga ginatawag naton jutay nga sungay nga nag-ulhot. So ining ang napulo ka sungay, napungil ang tatlo kami nag-ulhot nga isa ka sungay, kag amo ini siya ang aton kilalahon karon ang gamay nga sungay nga amo ang namulalungan ni Daniel sa kapitulo 7 bersikulo 8 nga nagasiling. Ginmulalungan ko nga ang mga sungay kagyari karon. Nag-uulhot ang isa pa ka sungay sa tunga nila nga jutay nga sungay. Nga sa atubangan sini gingabot ang tatlo sang nahauna nga mga sungay. Since ining mga sungay ginarepresentaran sang ginatawag naton nga mga pungsod, ang ining gamay nga sungay nahimo siya nga gamay nga pungsod apang nangin isganan kag nangin dako sa kagamhanan. Sa bagay nga bisan gamay siya, naggamhanan siya kay ang tatlo ka napungil nga mga sungay gindugang niya sa iya nga teritoryo or masiling kita the territorial influence niya. Kagyari karon padayon kita nagabasa diri sa sini nga sungay may mga mata kaangay sang mga mata sang tawo. Kag baba nga nagapamulong sing mga butang nga dalagko. Ining dalagko nga mga butang nga iya ipamulong ginatawag ini pagpasipala. Ining Antikristo sa kapitulo 13 sang bugna amo man ini ang little horn o kon gamay nga sungay sa libro ni Propeta Daniel sa kapitulo 7. Kapitulo 7 bersikulo 19 bersikulo 20 magapadayon kita sa pagbasa diri sa Daniel. Kag nahanungod sa napulo ka sungay nga yara sa iya ulo, kag sang isa pa nga nag-ulhot nga sa una sini ang tatlo napungal o napungil o na-destroy. Yadtong sungay nga may mga mata, kag baba nga nagapamulong sing dalagkong mga butang, nga ang iya dagway mabakod pa sang sa iya mga kaupdanan. So gamay lang siya nga sungay, pero siyado kagamhanan. Kag siyado kabakod, the influence of this little horn, o kung ginatawag naton gamay nga sungay, in the whole world is very, very clear nga siya karon ang sentro sang ginatawag naton nga gahom. Ano ini nga gahom? Nga ginhatag sa iya sang dragon tukibon naton, no? Dugang kita diri sa bersikulo 20. Ining gamay nga sungay may isa nga nag-ulhot. Gani, sa bersikulo 20 nagsiling diri niyan naghandom ako sa paghibalo sang kamatuuran. Nahanungod sa ikapat nga sapat nga tuhay sa tanan sa ila.
nga makakulugmat sing lakas, nga ang iya mga ngipon salsalon, kag ang iya mga kukusaway, nga nagahalunhon kag nagakusnet, kag nagatapak sang mga nabilin. Masiling kita gani, nabilin in English, remnant. Sa aton pa, ang mga katawhan sang Dios bisan ginpapas sa mga nagliligad nga mga siglo, sang maragtas sang bugos nga kalibutan, na angkon naton ang paghibalo nga may mga nabilin sa mga katawhan sang Dios, kag nainit ang diablo sa sining mga katawhan nga jutay nga panong, shall we say. Gintapak ini sining ikaapat nga sapat, nga sa diin dira na hamtang ang napulo ka sungay. So hibaluon naton liwat, no? By the way, may isa pagid ako diri ka reminder sa inyo. Ining gamay nga sungay nga aton gina-explain diri kag ginatingwaan naton nga tun-an. Hindi ini nagakahulugan nga pag-atake. We are just trying to identify, agod nga mangin aware ang kalabanan. Agod nga mahamtang ang atong una-una, kag makahimo kita sang isa ka desisyon nga para sa Ginoo, kag para sa aton mga kaluwasan. Kag sa aton man nga mga prinsipyo nga ginatun-an karon, hindi ini himo-himo lamang, ginbase ini sa kamatuoran, kag sa maragtas, suno sa propesiya ginhambal sang Dios diri sa iya balaan nga Biblia. Sa aton pa, nagauna-una ako diri nga kon may sakit ikaw, kag wala nimo naibaluan nga may sakit gali ikaw, mahimo nga apektado ka? Yes or no? Yes. Sa aton pa, mas maayo nga may baluan naton. Kaangay sining isa ka tao nga nagapakwa sang iyang blood pressure sa doktor. Hindi pwedeng hindi ka maapektuhan kung wala ka kabalo nga taas BP mo. O matumba lang kita nga wala sang pilas, isa ina kadelikado nga kahimtang sa eksperyensya sang sirkumstansya sang isa ka tao. So, subong nga adlaw, ginatun-an naton, ginadiagnose naton, agod ang aton kahimtang karon espirituhanon, kung bala na hamtang kita sa husto nga ikaayong lawas. Both in our physical, in our mental, most especially in our spiritual standing sa tubangan sang Ginoo. Sa aton pa, we are not talking about persons. We are talking about nations, ginharian, pungsod ang aton ginatun-an diri rather than tawo. O kung natawag naton pumuluyo. Okay, kita nagahambal diri na hanungod sa mga pumuluyo, o kung mga miyembro sa sina nga nasyon, o kung miyembro sa ina nga organisasyon, kundi ang ginatun-an naton diri amo ang pungsod, ang sistema sini nga pungsod, kag ano ang mga activity niya before, now, and in the future. So balikan naton, diin nagtubo ang gamay nga sungay. Of course, nasulod siya sa napulo. Kung diin ina nga gamay nga sungay nagtubo sa ulo mismo sang sapat nga dragon. No? Ara siya sa tunga-tunga or nalakip siya diri sa napulo ka mga nasyon nga gintun-an naton kagina. Meaning didto siya nabutang or napahamtang sa Western Europe nga part sang kalibutan. Kag indi diri sa aton sa Asia. Not in the Philippines, but of course didto na hamtang sa ila nga pungsod o kon sa naglilibot nga mga pungsod. Ang pamangkot sino ini nga little horn. Gintun-an naton sa nagdigad nga sa tunga sa napulo siya nahamtang. Nakita ina sa Daniel 7:8. Kung natungan siya sining napulo, ganit digto siya sa Western Europe, sa Europa. Ang number 2 naton nga clue sa nagliga ginhatag naton, naghari ini siya pagkatapos sang 476 AD. Daniel 7:24. Suno sa maragtas. Ini nga ginharian, gamay nga ginharian, simboluhan sang jutay nga sungay, Daniel 7:8. Gingabot niya ang tatlo,
kagin pahamtang ang mga gahom sini dugang sa iya. Gani nangin malapad kag dako ang iyang influensya. Daniel 7:8. Gingabot niya ang Herolai, Vandals, and Ostrogoths kay hindi magtuman sa iya, gani ginpapas niya. Ginrumpag ang ilang mga ginharian kag gindugang ang influensya kag gahom mismo sa iya ginharian. Kadto kita sa ikalima, no? Tawo. May ara siya tawo nga pangulo. Kay ti may ba mo, no? Hindi man pwede nga nagahambal ang sapat. Kundi sila niya gintagaan siya sang ba nga nagapamulong. Anong iyang ginapamulong? Mga pasipala. Gani sila niya may mata nga kaangay sang tawo. Tuhay ulain siya sa iban. 7:24. Ikaanong nga clue. Kag ang ikapito nga clue, tun-an naton kung anong ginatawag naton diri nga pagpasipala nga iya ginamit lang. Kapitulo 7, versikulo 25. John 10:33 ang aton nga reference nga sa New Testament kung ano ang ginatawag nga pasipala. Tun-an naton. Kapitulo 10, ang Juan, versikulo 30, tubtob 33. Kung ang tawo naghimo sang iya kaugalingon nga siya Dios sa duta, isa ina ka pasipala. Kaya hindi pwede nga ang tawo mahimo nga Dios. Na? Ang background sini sang sige nung Hesus sa Lucas 5:20 kag 21, nakakita sang pagtuo sang isa ka tawo kagid patawad niya ang sala sini nga tawo. Isa ka paralitiko nga hindi makasalot, panigilot agod nga siya maayo man ni Ginoong Hesus. Ang ginhimo sa iya mga kopdanan, ginbutasan ang kesame kag didto siya gintunton. Ginhulog siya didto agod nga kadto siya sa Ginoo kag makapabulong. Kag ang Ginoong Hesus nagsiling sa iya, kag sang nakita ni Hesus ang ila pagtuo, nagsiling siya, tawo pinatawad sa imo ang imo mga sala. Kay sino pagtuo ang nakita ni Ginoong Hesus? Sadtong mga nagtunton sa iya panaog. Of course, ini nga tawo wala sing may mahimo, helpless. Sa aton pa, ginbuligan lang siya. So, manami man gali, no? Ang resulta, maayo-ayo gid. Kung ikaw kag ako nga makasarang, magdulong sang isa ka tawo nga hindi kasarang, sa atubangan ni Ginoong Hesus, maangkon niya gid ang kaayuhan. Amen? So amo ining natabo. Gani, kag ang mga eskriba kag ang mga Parisiyo nagsugod sa pagpaino-ino nga nagasiling, sino bala ining nagahambal sing mga pasipala? Okay? Ang pasipala, diin dapit ang himuan nila sang conclusion nga ginatawag pasipala. Sino bala ang nagapatawad sang mga sala kundi Dios lamang? So the Pharisees, ini mga kaparian, nakabalugid nga Dios lang ang pwede magpatawad sang mga sala. Hindi pwede nga ang tawo ang may gahom sina, kundi Dios lamang. So they know very well kung dapat kay sino ka magkadto, kung magtawag ikaw nga mangayo kapatawad, dikta gid sa Ginoo. Amo nang mga istorya, ang background dira, no? So isa gali ka pakasipala ining tawo nga nagapatawad sa mga sala, nga nagaangkon sang iya kaugalingon diri sa duta nga siya Dios. So isa ina ka pasipala. Sumala sa Lucas 5. Sa aton pa, ini nga jutay nga sungay, may isa ka karakter sa iya nga nagaangkon siya sang gahom sa pagpatawad sang mga sala. Kag nagaangkon siya nga siya Dios sa duta. So klaro na ina, no? So kadto kita diri liwat sa aton sunod ika-8 nga identification mark, karakteristik, pamatasan kinaiya sining jutay nga sungay, nagapanglupig siya o kung ginatawag nato nagapersecute o kung nagapanglagas, no?
Daniel 7:21-25. Kadri sa kapitulo 7:25, naghambal man siya nga nagabaylo siya sang mga sugo. Kung ang Diyos maghimo sang sugo, hindi pwede bayluhan sang tao na. That is going to be a grave disobedience o grave misconduct sa atubangan sang Ginoo. Sa ika-siyam nga punto, nagabaylo siya sang sugo. Ang ikanapulo, gintun-an naton sa nagligad sa Daniel 7:25 gihapon nga may ginhatag sa iya nga gahom sang 1260 ka mga tuig nga maghari siya diri sa duta. Revelation chapter 12 verse 14 and verse 6 nagatudlo sa aton sang kaangay gyapon nga mga description. So sin-o ining gamay nga sungay nga naghari sang 1260 ka mga adlaw o kon mga tinuig sa aton nga kalendaryo o kon sa eksperyensya sang tao diri sa maragta sining dutang luhaan. So kung nantawon naton diri sa aton screen ang Biblia sa pagpanagna, ang isa ka adlaw, isa ka tuig nga literal sa Dios, no? Ezekiel chapter 4 verse 6, kag Numbers 14:34, makita naton ang background nga dapat 40 days lang mag-travel ang mga disciples ni Moses from Egypt sa pagwa nila, Exodus, pakadto sa land of promise. Dapat may ara lang 40 diyas. Nahimo ina nga 40 ka mga tuig tungod sa ila pagka ang term sa Biblia, mga tingkuyan. Ang term sa iban, sa mga hinambalan, mga batinggilan. Sa aton pang mga tig-aulo, no? So, tungod sa ilang mga pagkumod, tungod sa ilang mga pagreklamo, wala sang satisfaction, tanan na lang mali ni Moises. So, nahimo nga 40 katuig instead of 40 days. So, dira kita nagkuha sang background kung paano naton tan-awon ang tagna sa pag-isip sini. Since ang little horn naghari siya sang 1260 ka mga days or the prophetic days will be equal to prophetic years, literal years. Sa aton pa, dira naton nakita nga tudtuod gid nga siya ang may pagginahom sang siyado kalawig 1260 ka mga tuig sa bagay nga ang iya nga mga pagtudlo kag ang iya nga impluwensya dako gid hasta bisan sa aton nga panahon karon. So kadto kita sa ika-11 nga anggulo. Kundi sa Bible, nagahambal kita diri sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 5 nga buot tani sang Dios nga ang tanan nga tawo maluwas kang makadangat sa pagkilala sang kamatuoran. Kag ano ining kamatuoran? Sa bersikulo 5 nagasiling siya, kay may isa ka Dios. Kag may isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus. Chaton pa, isa lang ang Dios. And everybody believes that? Isa ka manugpatunga. Kay ti ang tao nakasala mo. Dapat may Dios nga wala sing sala. Tag-iya sang bugos nga gintugan niya. Ining tao nga nakasala, hindi makadirikta sa Dios. Kay mapatay siya, kinanglan sang manugpatunga. Kag ina nga tao, amo si Ginoong Hesus nga ginpadala sang Amay halin sa langit. Sa aton pa, ining mga kamatuoran nga aton ginatun-an karon, hindi ini siya batok sa tampad o konsinsiro nga mga katawhan. Nakabalo ako nga ina nga little horn o kon gamay nga ginharian. Kag ang sistema sini, dako ang influensya sa bugos nga kalibutan sa iya ginsakpan. So, hindi kita hambal na hanungod sa mga katawhan nga iya ginsakop. Halimbawa, sini,
si Hitler hindi maayo nga leader para sa akon, no? Kay iya ginpamatay ang mga damo nga mga inosente nga mga katawan sa iya nga paghari. Lamang iya gusto nga gamhan ang bugos nga kalibutan to unite the whole Europe. Ginsakripisyo niya ang damo nga mga inosente nga mga katawan. More than 50 million Holocaust ang ginpamatay nga mga Hudyo nga hindi magtuman sa iya pagginahom sa panahon sa mga Nazis. Karon, matawag bala naton ang mga Germans karon nga hindi maayo, kay si Hitler hindi maayo? Of course not. So naintindihan naton. Like for example, Bin Laden, isa ka Muslim. Ti, balon naton kay terorismo ang iyang pamaagi. Ti, ang mga Muslim gali hindi maayo? Of course not, no? So we are not talking about people here. We are talking about system o kon panggobyerno kag pagbulutan sini nga pungsod the little horn. So kabay pa nga nahangpan ninyo ako sa akon nga ginasaysay karon. Let's go to number 11. Ini nga Antikristo again nga sapat sa bersikulo 1, 2 kag 3 sang kapitulo 13 sang bugna. Ginlaragway ni Daniel kapitulo 7 ining little horn, the same thing. Revelation 13 verse 2, kag ginhatag sa iya sang dragon ang iya gahom, kag ang iya trono, may trono siya, siyempre tungod kay maghari man siya. Kag dakong pagbulutan o kon his great power, diin halin sa dragon. So balikan naton ang dragon sa kapitulo 7 sang Daniel, ang ikapat nga sapat nga ginasimboluhan sang pungsod Roma. Gintunaan na ina naton. Way back from the history, we cannot deny the fact all the symbols that we have given ara gid ining pagpamatuod kag wala indi ini isa kapalagpat lamang. Kaginsaysay ini sumala pa sa mga simbolo nga ginhatag kay Daniel, kag ginhatag ini base sa aton gintunan. Siguro sa panahon ni Daniel, magduha-duha ka pa kung ano yung ini nga pungsod, apang sa aton madali naton matrace because the history really talks itself. So ang aton proheva o kon ang aton nga proof amo ang maragtas o kon mga nagliligad. So let's go. Tunan naton since ang dragon na designate naton ang Roma, kag ining Antikristo nga sapat nag-angkon sang iya nga gahom kag ang iya nga trono halin sa dragon nga amo ang Roma, kag dakong pagbulutan sa aton pa diin siya nagkuha sang iya nga gahom. Siyempre sa panggobyerno sang Roma. Let's say lantawan naton kadto kita sa sini nga picture. Makita ini sa Luzon, ang sentro diri nga bahin, ginatawag naton ina nga Malacañang, kag dira nagahalin ang gahom nga nagasakop sa bug-os nga Philippine Archipelago o kon sang aton pungsod Pilipinas, ang bayang Magiliw. Sino ang nagadikta dira? Of course ang presidente. Kag ang presidente naton may pulungkuan. Kag ang pulungkuan nagasimbolo sang otoridad. Nga kung siya ang mag-execute sinin, nobody can say no. So, balik kita diri sa Amerika. Ang sentro, amo ang Washington, D.C. Dira na hamtang ang White House. Sa diin ang presidente sang Estados Unidos dira nagalingkod kag dira nagahalin ang bug-os nga kagamhanan sa duta sang Estados Unidos. So karon sa trono sa Roma amo ang syudad sa Roma, dira nagahalin sinang trono sa sulod sa Rome ang pagbulutan sang Roma. So kapital nga syudad sang Roma kun lang taon naton dira nagahalin ang dakong pagbulutan nga ginhatag sa iya ining sapat nga nasyon o kon ginasimboluhan sang sapat nga Antikristo. So ang Rome nga amo ang mayor naghatag sang
iya pagbulutan sa sining jutay nga kapital sini. Kung lang taon naton, Kapitulo 13, versikulo 2, sang bugna naga laragway nga nabasi sa Roma ining gamay nga sungay. O kung ginatawag naton gamay nga pungsod, apang kadako sang impluensya sini. Jutay nga sungay nga nakabasi sa Roma. So kabay pa nga ato nakuha ini, no? So, kadto kita diri, ano ining gamay nga sungay? Sino kag ano nga pungsod ang ginatumod sini? Ginatawag ini nga Vatican City, the Holy See. Again, pahanumdum ko liwat, wala kita sa may ginatumod nga personalidad o kon ginsakpan sa sini nga nasyon o kon nasakop sa impluensya sa sini nga pungsod ang Vatican. Ginaistoryahan naton ang Vatican mismo kag ang sistema sini. Lantaw naton kung na-fit gid man siya sa gamay nga sungay. Okay? Kay ang iban nga mga sungay ginhingadlan naton, the Ostrogoths, the Heruli, the Vandals, ang ginlupig niya. Let's see, no? Let's see. So hindi ini tawo nga istoryahan naton. Sa akon nga mga abyan nga mga Roman Catholics, especially mention kay ako Roman Catholic man ako, naging sakristan ako sa na sobra na 10 ka tuig sa parokya sang Uton, Iloilo, Philippines. Kag kung tan-aw naton ini nga mga pagtuon, nobody can say no, no, because everybody knows about Vatican City. Ang Vatican bala isa ka ginharian. Ang pamangkot, ginsabat sang huo sa ano nga bagay. Kay 174 ka mga pungsod, may ara ka ang tanan diplomatiko sa Vatican, including ang aton pungsod Pilipinas. Sa aton pa, sa tunga sini, sa napulo, dira siya. Okay? Ara bala siya sa Roma, o kon sa napulo kasungay, o kung ginatawag naton napulo ka ginharian, sa Roma, na-include siya dira, yes. Why? Kung nantawan natin ang Vatican, ari ang Portugal, aring Spain, ang Ireland, o kung ang United Kingdom, o kung ang ginatawag natin nga England, no? The London, ang France, ara, ang Germany, ara, ang Italy, ara, ang Greece, ara. So, pila na lang bilin, kay ang tatlo na pungil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Kaya nagtindog ang ang gamay nga sungay, dira mismo nagtindog sa napungil nga 3 ka sungay. So nakita naton ang mapa, hindi kita pwede kapalagpat. Based in history, pagkatapos sang 476 Anno Domini, the day of our Lord, anong natabo? 538 AD up to 1798, naghari siya. Umpisa sa libro ni Mackenzie, Catholic Church, page 14, AD 538 was the year when the Ostrogoths collapsed. Of course, followed by Vandals and Heruli. Siling niya, it was out of the smoking ruins of the Western Roman Empire, and after the overthrow of the 3 Arian kingdoms, that the Pope of Rome emerged as the most important single individual in the West, Western Europe. Heruli, Vandals, Ostrogoths, tumpak ang aton nga gintunan. Based on history, ila ini nga pagtuon, ila ini nga libro, we are just reading it, then followed by the head of the closely organized church with a carefully defined creed and with vast potential for political influence. So ang iya nga influensya political, siya do kalapad. Dozens of writers have pointed out that the real survivor of the ancient Roman Empire was Church of Rome.
Kung wala naman karon nag-exist as imperial kingdom nga madamo ang mga ginasakop political, ang Rome yet nagapabilin siya nga survivor o the fittest. Pinaagi sa Iglesia Romana. Then, padayon kita diri sa The History of the Christian Church, Volume 3, page 327. Ang gahom papanhon or the papal power nanginlabing mataas sa pungsudnon Kristyanismo sang AD 538, the start of his power, 1,260 years. Tungod sa isa ka sulat ni Justinian, isa ka emperador sa Roma, nakilala nga mando ni Justinian o the Justinian Creed. Amo nga nagtukod kag nagtabon sa nga bilang pangulo sang tanan nga mga iglesia. So the whole churches all over the world, siya ang nagpamuno. Dugang pa diri siling niya, naghatag sa papanhon nga gahom political, gahom civil, kag gahom nga ecclesiastical o kon iglesia o kon sa kasimbahanan. Ini nga sulat nangin bahin sang mando ni Justinian, nangin kasuguan sang imperyo sang Roma. Kag sa tuig nga si Papa Vigilius nagsaka sa trono sa idalom sa pagbantay militar ni Belisarius. Sa aton pa, wala sing pagpangduwa-duwa ang 538 AD, amo siya ang umpisa sang iyang pagginahom. Lantaw naton, jutay nga sungay. Abi gamay manggid siya, 44 hectares lang siya. Dako pa ang panay, no? Ang panay naton more than thousands of hectares, pero ang Vatican niya gamay lang nga syudad, no? 44 hektarya lang, pero gintawag siya nga nasyon, abi lang taon taha. According to Encarta Encyclopedia, ang syudad sang Vatican isa ka kinaugalingon nga estado. It is a state sa idalom sang nagaisahanon nga pagbulutan sang Papa sang Iglesia Katolika Romana. Sa aton pa, the Pope is also the leader of the church and the leader of the country. So, duwa ka pagbulutan ang ara sa iya, no? Ini nakasulod sa Roma, Italia nga may kalaparon nga 44 hektaryas lamang. Kag, siling niya, ang pinakagamay nga kinaugalingon nga pungsod sa bug-os nga kalibutan, the smallest nation all over the world, ang siyudad sang Vatican gintukod. Kag gintukod liwat sang 1929 sa idalom sang kasugtanan sang Lateran o kon Lateran Treaty. Tun-an naton ini nga mga kahulugan, no? Sa masunod pagid nga pagtulunan naton madalom-dalom. So, diri na kita sa sunod, no? Gingabot ang tatlo. So, nakapasar na kita, gamay nga sungay, gamay nga pungsod. Gingabot niya ginman ang tatlo. Ano ining tatlo? Ang Heruli, ang Vandals, kag ang Ostrogoths. Kay hindi magtuman sa iya pagbulutan, ginpirdi ining mga Arian kings, mga Ariano. They don't believe on Trinity. They don't believe on the dogmas or the teachings or the principles of the Romans. Most especially of the church in Rome, gani ginpirdi ini sila nga tatlo. Kag nakita naton nga may pangulo siya nga tawo. Ang panawag sang iyang pangulo ang Santo Papa sang Roma. Kag siling niya dire tuhay o lain siya sa iban. According to the Church and Churches, page 442 to 43, halin sa pagkapukan sang imperyo sang Roma, amat-amat nga nagsaka ang bag-o nga kasuguan sang estado, the new law of the state, nga ang sentro amo ang papacy, papanhon. Sa indi mapunggan, nag-abot ang palangakuan, indi lamang bag-o apang pinasahi sang kinaandan o naandan. Nga pinasahi, tigamay siya mo.
no? Gin-combine ang political kag ang religious power. Isa lang katao ang nagapungko. That is why pinasahi. Sa iban nga mga nasyon, labi na ang Pilipinas, ang church kag ang state separate gina siya, no? Hindi siya pwedeng okay, so that is Vatican City, lain sa tanan. Unique in all over the world's nations, unique siya nga klase sang pungsod, no? Okay, kung lang taon naton ang sunod sini may pagpasipala nga makita sa Vatican, no? Magsiling kita Vatican, hindi ni nagakaulugan sang Roman Catholic believers, no? Please, let's focus on the issue. Bilang taon naton kung may pagpasipala manggid. According to Luke chapter 5 kag John chapter 10, kagintunaan naton sa experience ni Ginoong Hesus. Kung ang isa ka tao nagaangkon nga gamhanan o kon Dios diri sa duta paagi sa pagpatawad sang sala. Lang taon naton. The encyclical letter of Pope Leo the 13, no? Page 304. Nagaangkon kami, siling niya, sang lugar sang gamhanan nga Dios diri sa duta. So we read, no? Gingkwa lang naton ang ilagin declare Dios sa duta. Eucharistic meditations, another writings from the book of Roman Catholics. Ikaw manginwalay katubtuban nga pare. Ang isa ka walay katubtuban nga pare, isa lang, si Jesus Christ, no? Nagasiling ang gintangduan nga arsobispo. Siya hindi na tawo o makasala nga anak ni Adan, kundi siya isa pa ka Kristo. Another Christ or alter Christos. Walay katubtuban nga saserdote sang labing mataas. Kung ang tao naton ang Book of Hebrew, isa lang da ang pinaka mataas nga saserdote naton si Ginoong Hesus, kapitulo 8. May gahom labaw pa sa makaako. Amo ni ang obra sang isa ka anghel nga gamhanan tus langit. Labawan niya pa ang nagtuga sa iya. So that is the declaration of the Eucharistic meditations nga book, na. So kung nantaw naton ano ang meaning sining alter Christos? Lain or isa pa ka Kristo. The Catholic National, July 1895. Ako gabasa kita, ga-report lang kita diri, no? Ang Papa hindi lamang representante ni Jesucristo, kundi siya mismo si Jesucristo. Gintago sa idalom sang landong sang unod. Sa Davao may nagsiling man nga siya si Jesus, no? Dito sa Vatican may nag-claim man pinaagi sa mga sulat sang maragtas. Diin ayan sa ilang matuod. The New York Catechism taken from the Roman Catholicism, page 127. Anong nasaysay diri? Siya, o kunang Papa, ang wala nagasayop nga Pangulo. Kung wala nagasayop, hindi na kinanglan mag-confessar. Pero according to the records, the Pope also do the confession. Hindi siya basta mag-confess sa kay bisan sino lang nga pare, mag-confess gid siya sa Jesuits gyapon nga pare, no? Ang mataas nga hukom sang langit kag duta, hukom sa tanan, hukom nga wala na sang iban, Dios mismo diri sa duta. Pasaylohan ninyo ako apang luyag ko basahon ini tanan para nga makita naton kag matalupangdan. I have been doing this and many threats happened in my own experience. Sa lain-lain nga mga isla nga akong ginakadtuan, lain-lain nga mga banwa kag mga syudad sa palibot sang Mindanao kag sang Visayas. Not in Luzon because I was not able to come there yet, pero diri sa aton sa Visayas kag sa Mindanao nakalibot na kag ini nga balita wala natago sa mata sang kadamaan.
The Catholic Priest, page 78. Ano ginsambal diri? Pangita ka sa langit kag duta. Kag makita mo ang isa ka tinuga nga makapatawad sa makasasala. Makahilway sa makasasala halin sa kadena sang infierno. Ang ina nga pinasahi nga tao amo ang saserdote o kun pare, ang pare sang Romana Katolika. Blasphemy hindi. O kung pagpasipala, si Ginoong Hesus gindemanda nga nagpasipala sa Dios tungod kay ginangkon niya ang pagpatawad sa mga sala sa nang mga ginpang-ayo niya nga mga katawan. May rason si Ginoong Hesus. Pero kita nga tawo, hindi kita pwede makaklaim sa lugar sang Dios diri sa duta. That is blasphemy. Si Ginoong Hesus lang ang pwede naton kadtuan. Kag siya ang makadulong sa aton sumala sa 14:6 sang Juan nagsiling, ako ang dalan, ang kamatuuran kag ang kinabuhi, wala sing makakadto o kung makalambot sa amay kundi paagi lamang sa akon, siling ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nagsiling sina. Di mo do sa unang Timoteo 2:4 kag 5 ginhambal diri, isa lang ka manog patunga sa Dios kag sa tao, ina si Hesukristo kag wala na sang iban. Kag sa 1 John chapter 1 verse 9 nagasiling, kung ituad ta ang aton mga sala matutong kag matarong siya si Jesus nga makapatawad sang aton mga sala kag magatinlo sa aton sa tanantang pagkadi matarong. And only God can again forgive sins, and only God can wash away all our infirmities, all our sins. The guilt. Hindi pwede bisan sino lang. Si Jesus lang, siling sang balaan nga kasulatan. Sumala sa Mateo 6:12-15, dapat magpangamuyo kita kag mangayo pasaylo. Kay kung hindi kita mangamuyo kag mangayo pasaylo, kag kung hindi ta kapasaylo sa aton mga utod, hindi man kita pagpasayloan. Apang look at this. Isa ka makina nga hulog ka lang dira sang imo nga mga sintabo, nga tawag ina the automated confession machine. Hulog ka da, and then magwa resibo, you are forgiven. Luhod ka da, no? Isa ina ka makina dito sa Vatican. No, pagpasipala. O kadto kita sa sunod, no? Kapanglupig, nagpanglupig manggid ang Little Horn. Nabilang taon binaton? Diri sa British historian, ginsulat ni Edward Lecky, ang iglesia sang Roma nagpailig sang dugo sang mga inosente. Labaw pa sa iban nga palatuntukuran kag natukod diri sa kalibutan. The Inquisition, kung ginatawag naton nga mga pagpanglupig, kung pagpamatay sa mga early Christians, nga kahimuan sang Rome, no? Sa panahon nga siya naghari sa bugos nga kalibutan bilang imperyo, the Great Roman Empire. Nga siling diri sa History of the Rise of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, page 32, nga wala sang protestante nga magapamangkot nga may ihibalo sa maragtas o kung si history. How many people died? 50 million. Kita ninyo, si Jerome, nga isa ka martyr, ginabutangan sang mga gatong, bubuan sang gasolina, na kung hindi niya pag-ituad nga magpabili ng iyang alidian sa Rome, kag isikway niya ang Ginoong Hesukristo bilang iya Ginoo kag manluluwas, mapatay siya ura-ura mismo. Masunog na siya. Buhi, ginasunog. Tanawa kung sino ang execute sina. No? Only in Rome. So, nagapanglupig. We know the history, 1,260 years. Kung tanawon naton ang maragtas
dako gid ang sa labton sang Roma sa aton Ginoo nga ang mga early Christians ilagin pang lagas. The barbarian killing of the innocents. Early Christians, they burned the Bible. Ginako na ina, no? Nangayo ang aton nga Santo Papa nga napatay, Juan Paulo II. Before siya napatay, ginpangayuan niya ina pasaylo sa bug-os nga kalibutan, and the whole world wondered. No? The first apology given sa pungsod Roma. When Pope John Paul II, before his death, nag-ako sina nga mga Holocaust experience sa bugos nga kalibutan. Number 9, nagbaylo sang mga sugo. Tanahon tabi kung nagbaylo man gid ang Vatican. Decretal di translat episcop cap, hindi ko kaintindi sina apang sila niya diri. Ang Papa may gahom sa pagbaylo sa mga tion kag pagdula o kung pag-abolish sang mga kasuguan. Kag sa pagpanas sang tanan nga butang bisan pa sa mga palatukuran ni Kristo. Pwede niya na panason kag ilisan o kung pwede niya dulaon. Like for example, diri sa libro sang The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, may pamangkot diri. Number 1, ano ang ikaduha nga sugo? Ang ikaduha nga sugo, amo ini, dili ka magamit sang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa wala sing kapuslanan. Amo na ila sabat. Pero kung balikan nato ng Exodus chapter 20 sa Bible, in verse 4 and 5, lain ang nakasulat sa ikaduha nga sugo. Ang ikaduha nga sugo nagasiling diri, dili ka maghimo sa imo sing larawan nga tinigban, mga ribulto. Dili ka magyaob, undi ka kuno magluhod. Hagili sa ila o kung mag-alagad sa iya, hindi pagkargaha. Kaya kung ginakargaya sa panahon dito sa Egypt, ang mga paraon prosesyon kag ginakarga sang tawo ang iya nga trono kag ilibot sa bug-os nga ginharian kag amo ina ang pamaagi nila. So kita makita man naton ina nga ginasunod-sunod man sang bug-os nga nasyon sang Pilipinas sa panahon nga i-prosesyon ang isa ka ribulto. Gindili ina sang Ginoo, I am not ashamed of the gospel of Christ, that I should say this boldly and directly, agud nga mahatagan kita sang pagtalupangod. Dugang pa diri may pamangkot gyapon sa sini nga libro, The Convert's Catechism of the Catholic Church Doctrine. Ano ang adlaw nga inugpahuway? Ang Sabado ang adlaw nga inugpahuway. Sabado man gid gali, kabalo gid ang Vatican, ang Roman Empire, the Church in Rome, kabalo nga Sabado gid man gali. May follow-up nga question sa ilagyapon nga libro. Tinga ang nga nagabantay kita sang Domingo, sa baylo sang Sabado, ang Sabat, tungod ang Iglesia Katolika, nagbalhin sang pagkabalaan halin sa Sabado, pakadto sa Domingo. Sa aton pa, they can right away change or abrogate sa mga kasuguan bisan pa diri sa kasulatan. May gahom, no? May gahom sa pagbalhin. Sino ang naghimo sang adlaw? Mga inadlaw, ang Dios. Sino ang pwede mag-declare nga ini nga adlaw balaan? Ang Dios. Kay siya man ang manunuga. Can any person claim having a power nga magsiling nga balaan ini, ina hindi balaan? Yes or no? Only God can do that. Believe me by saying yes. Amen. Only God can do that. O dugang pa, siling niya diri, St. Catherine Catholic Church Sentinel, ila ini nga sulat, sang Vatican, May 21, 1995, siguro ang pinakahayag nga butang, pinakadako nga pagbaylo sang iglesia nga nahanabo sa unang nga mga siglo or the first century,
ang balaan nga adlaw ngang inugpahuway ginbayluhan nga wala maghalin sa mando sang kasulatan panghalin sa gahom sang iglesia. Ano nga iglesia? Iglesia Katolika Romana. Dugang pa diri, ang mga tao nga nagahuna-una nga ang kasulatan lamang amo ang may pagbulutan sini, sila man magapaino-ino nga mangin isa ka Adventista del Septimo Dia kag magabantay kag magapakabalaan sang adlaw nga Sabado. Hinigog mautod, hindi ini himo-himo. Mismo sa Biblia nagahambal nga ang ikapito nga adlaw mo ang Sabado. Apang sa iban nga mga sinulatan, kaangay sini, the Saint Catholic or Catherine, Catholic Church Sentinel, sa ila sinulat mismo nagaako, no? Nga kung Biblia ang aton sundon, mangin isa ka Seventh-day Adventist, ang isa ka tawo. Tungod amo ini ang ila ginhambal. No? Sila ang nag-declare sina, hindi ang bisan sino. Sa aton pa, sino gali ang nagbaylo sang ikaapat ka sugo, ang nagtiltig sang marka sang Dios. Nakita naton nga may responsably sini nga gahom diri sa duta. Kung lang taon naton, ang ikaduha nga sugo ginpanas. Ang ikaapat ka sugo ginilisan. Kag ang ikanapulo ka sugo gintunga sa duha agod to nga magpabilin gyapon nga napulo ka sugo. So nakita naton ang example sang Ten Commandments nga makita naton sa kalabanan nga dira ginilisan, no? So wala na dira ang ribulto, nadula na sa ikaduha nga sugo, ginpaus-os. Kag remember to keep holy the Lord's Day na lang, hindi na tong Sabbath day, no? Kag ang ikanapulo gintunga sa duha, pero the same thing. Covet man ang yapon ginatawag, covetousness. That's one thing, but ginimo lang nila nga A and B. So tapos nakita diri sa ikawalo or ikasyam nga nagbaylo sang sugo, diri nakita sa ikanapulo, gahom sa 1260 ka mga tuig. Kung naghari siya, nag-umpisa sa 538 AD, pag-collapse ang Ostrogoths, Heruli, and Vandals, nga iya kahimuan, saan o siya nagtapos ang iyang gahom? Of course, ang 1798. So you compute that one, 1798 minus 538, ang iya nga total sina is 1,260 years. Or, in the other way, 538 plus 1260 equals 1798. Okay, siling sa Encyclopedia Americana, 1941 nga edition, in 1798, si General Berthier made his entrance into Rome. Gin-abolish niya ang papal government and established a secular one. Kag digto natapos ang pagginahom sang Little Horn sang 1798. Sa aton pa, tumpak ang number 10. So let's go to number 11. Actually, gusto ko patani palawigon, no? Kung pangkat na ko ng iba na kon nga mga dokumento nga ari diri sa akon, nakabase siya sa Roma. Revelation 13 verse 2, din siya nagkuha sa iyang gahom sa iyang trono. Di inahamtang iyang trono ara sa Roma. Si Libianca, the professor of history at the University of Rome, nagsiling diri sa pagbulos sa mga Caesar, nag-abot kag ginbuslan man sang Papa sang Roma, sang ginbayaan ni Constantine ang Roma, ginhatag niya ang trono sa Santo Papa. So very very clear. Damo pa ko tani gusto ihatag, pero diri lang kita kay I want to do it right away, strike to the point. So nakabase ini sa Roma, may pagginahom siya 1,260 years. Kag ining Vatican nga nakabase sa Roma, isa sa napulo didto sa tunga sang ulo sang sapat ukon sang nasyon nga amo ang Roma. 13.3 Revelation, ang isa niya ka ulo do napilasan nga ikamatay.
Ano natabo? Sang 1798 again, daw matapos ang ginharian sang Roma tungod kay si Berthier, gindakop niya ang Santo Papa, gindadala sa ginpanaog siya sa iyang pwesto, kag gin-abolish niya sang 1798, kag ining French dynasty amo ang nagguba sang papal government sa sugo ni Napoleon Bonaparte, na hindi na pwede nga ang Santo Papa pa ang maghari, no? Kag ini amo ang ginadepect naton sa ginatawag nga pagkapilas ang iya isa ka ulo nga daw ikamatay. Apang nag-ayo blad ni, nag-ayo, no? Nag-ayo, saan o siya nag-ayo? Diri sa San Francisco Chronicle, ginsulat ini sang February 11, 1929, the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy again. Mussolini and Gasperi signed a historic Roman pact. So siling niya dire, 1929, na re-establish ang Vatican. Kay ara na siya subong, hasta gid subong, no? Ang pamangkot na hanungod sa Roma, isa ka butang nga nagligad, kag karon ang Vatican may pagidait na sa Italy. Sa aton pa, ang iya pelas nga ikamatay nag-ayo. Revelation 13 verse 3. Paano nag-ayo? Magsilingan ni ang mga tao. Sino ang nagpatay kay Kristo? Masiling dayon ang mga Hudiyo nga ang Roma. Masiling man ang mga taga-Roma nga ang mga Hudiyo. Ti karon ang Amerika may dako nga problema kay freedom country man liberty. Daw hindi siya sa idalom sang pagbulutan sang Santo Papa kag sa iban nga mga pagginahom. Apang look at this. Ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. May mga diplomatic talks nga nag-angot. Umpisa nga nagpangayo pasaylo ang Santo Papa nga si Juan Paulo II bago siya napatay sang pasaylo sa bugos nga kalibutan. Kagindawat siya sang Estados Unidos. Now, ang Estados Unidos siya do ka-close na karon sa Vatican. Not years before, but only until si John Pope II ang nagbulos sa iya si Ratzinger nga nag-resign man sang ulihi. The Vatican and the USA. Okay, lantawa wala kung sino ang nagaduko. Okay, sino ang nagatindog tiso? That is President Bush. And this is President Obama. Nagayaob kag nagasaludo apan tiso si Vaticano. Okay. Ang sapat nga ginarian nga pungsod nga amo ang ginasimbolohan sini, hindi naton ini madali-dali nga iitsapwera ang aton pagtuon nga hindi naton pagtuuhan tungod sang mga dokumento nga ara sa aton. So ano naman niya ang 666? Amo ini ika-12 kag ang katapusan naton nga pagtuon, no? Revelation 13 verse 18, ang 666 sa siling niya diri, ini nagatawag sing kaalam, ang may paghangop, mag-isip siya sang numero sang sapat, kay ini numero sang tao, ang iya numero anom kagatos, kag kanuman, kag anom. Sa aton pa, 660 and 6. By the way, ang marka sang sapat, hindi iya ang 666. Ano hambal niya diri? Numero ini sang sapat. Sumala pa sa Kapitulo 13 sang Revelation verse 17. Ang 666 amo ang numero sang sapat. Basahon naton ha. And that no man might buy or sell, wala sing makabakal, wala sang makabaligya, save he that had a mark. Siya lang ang may marka, or the name o kung ngalan of the beast, ngalan sang sapat,
or the number of his name, o kung ang numero sang iya nga ngalan, nga amo ang 666. Saton pa, hindi ni siya according to Revelation 15 verse 2, kung may marka kasi ni, o kung may numero kasi ni, o kung tawag naton numero sang iya ngalan, may ngalan siya, may equivalent nga numero ang iya ngalan, kung may iya kasi ni, maangkon gid ang kalalatan nga halin sa Ginoo. The 7 last plagues according to chapter 15 in verse 2 of Revelation. Tiyabi nato niya ang kalalatan ari na, nag-abot na. COVID, hindi ni siya COVID mga hinigugma kag mga utod ko kay Kristo. Mga abyan. Many preachers today nagasiling amo na ni ang 666 ang numero sang injection sang bakuna. This is not about vaccine or virus nga i-inject sa tao. No. We are talking about the mark, and we identify the beast now, and we identify even ang iyang numero. Amo ni identify naton karon. Ang marka sang sapat again, may lain kita sina nga pagtuon sa sunod siguro nga mga episode naton tun-an naton ang marka sang sapat. Apang karon tun-an naton ang iyang numero sang iyang ngalan, because we identify already according sa aton pagtuon gagina. In all those characteristics nga atong gintun-an tong 11 ka mga characteristics, 11 ka mga pamatuod nga siyagid ang gamay nga sungay o kon ang Antikristo sa Revelation 13. So hindi siya pwede ang COVID ha. Hindi man siya lalo na ang injection o kon ang mga ginatawag nila nga bakuna sa COVID. Hindi ha, never, no? Wala labot na dira iya ang bakuna. Okay, klaro. Si Pope Sixtus ang napatay siya sa iya nga corona, may ara nga nakaguwit o kung may anom, no? Sa kilid, anom sa atubang. Nga mga pool nga may mga manog, no? So 66, no? Kulang taon pagid naton sa ilang nga mga coin nga ginagamit ara no makita naton. Let's see this one. Ang panaog dira, kung itotal ni muna, 111. O dito sa babaw, 111. Pabalas-baso naton, another 111. Make a total of 666. 111 times 6 columns. How many columns? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pataas. So that is 666. Okay? So nakita naton bisan mismo, ini gamay siya. Pagin padako naton 6, 6, 6 sa mga columns niya. So they know who they are. Kabalo sila, no? Bisan sa ilang nga mga sinintimo o kon makita naton nga pamaagi nila. So nakita naton daw may ginahakos ang babayi nga isa ka bata, pero hindi na siya bata. Kulang taon naton isa ina ka simbolo sang paghakos nila sang adlaw o kon sun God, sun God. Lantaw naton diri sa Revelation sa piyak, no? 13 verse 18 again, ini nagatawag sang kaalam ang may paghangop mag-isip siya sang numero sang sapat. Ang sapat hindi ang COVID ha. Wala siya nagambal nga numero sang virus, hindi, no? Kundi numero sang sapat, ang sapat isa ka ginharian. Kag na-identify naton nga ina nga ginharian ang Vatican, kay ini numero sang tawo. So may tawo nga leader, no? Numero sang sapat. Ang iya numero anong kagatos kag kanuman kag anom. So verse 17 ginhambal niya numero sang iya ngalan amo ang 666. Saton pa kung ibasahon naton ang iyang numero sang ngalan, numero sang tao, numero sang sapat, ang numero sang ngalan sang tawo nga amo ang sa ulo sang sapat, nga siya ang nagakontrol sa sapat o kon ina nga nasyon nga amo ang ikaapat nga sapat. Na? So lang taon naton, sino siya?
Of course, we are not talking about person, we are talking about the power o the influence of the leader. Like for example, ang ginhambal diri sa may Sunday Visitor, April 18 na 1915. The letters on the Pope's mitre are this. Ang makita bala sa ilang koruna niya, Vicarius Felidae. Kung sa Euron pa, in Latin, Vicar. No? Vicar of the Son of God. What do you mean by vicar? Magsiling kita vicar, it's a substitute. Hindi bala siling kagina sa ila encyclical letter ni Pope Leo XIII nga kami ang nagahimo o kon kami ang pungko sa baylo sang Dios diri sa duta kag kami mismo ang Dios diri sa duta. So substitute of God on earth. Amo na ang ginatawag nga vicar. Okay, ilang taon ta pagid ang isa ka meaning sang vicar o substitution sa Greek and Latin dictionary. Kung ang taon naton may mga ginhambal diri anti or anti or substitute or opposite. Hindi nagakaulugan nga kontra, no? Antichrist, abis ang iba niya kontra ni Kristo. Hindi nagapaka-Kristo, no? Meaning siya ang substitute ni Christ. Of course, ang substitute ni Christ hindi tawo, Holy Spirit supposed to be. Ginhambal niya na sa kapitulo 16 7-8-9 sang Juan, no? Na. Another thing here, our Sunday visitor ni Father Ray Ryland, the Catholic answer, the Pope's mitre. What are the words inscribed on the Pope's mitre and what do they signify? Ano ang kaulugan sini? Ang sabat, the Pope's mitre, the word are Vicarius Felidae. The Latin for the Pope's title. Ano ang title niya? Ano yung ngalan? Vicar of the Son of God, meaning substitute or anti of the Son of God, meaning anti-substitute. The title attests to the fact that the Pope has inherited the role of St. Peter's as Christ's earthly head of the Catholic Church. Si successor niya kuno si San Pedro. Since the time of Pope Gregory the Great Pontiff from 590 AD to 604 AD, the Pope's favorite title for themselves has been Servus Servorum Dei, meaning the servant of the servants of God. Ilang taon pagid naton diri sa The Sunday Visitor, April 18, 1915, the vicar or the substitute of the Son of God, sa aton pa, siya ang anti, no? Ang anti ni Kristo or ang substitute ni Jesus Christ. Revelation 13:8, ini ginatawag sang kaalam ang may paghangop mag-isip. Anong isipon? Isipon gid kuno ang numero sang sapat. Kay ini numero sang tawo. Actually, numero sang ngalan sang tawo. Ang iya numero, anong kagatos? Kag anom? O kanuman kag anom. Numero sang iya nga? Ngalan. Verse 17. So, klaro na ha. So, anong iya ngalan? Vicarius Felidae or Felidae. How do you pronounce that? It's up to you. So, kadto na kita dire, no? Vicarius Felidae. Na-identify nato na iyang ngalan. So, we have to identify the letters now, corresponding with the name. Sa aton nga pag-eskwela sa elementary, hasta pag high school, hasta pag college, may ginatawag kitang Roman numerals. Ang mga letra Romano, gimbutangan naton sang equivalent nga numbers. Like, for example, dire sa museum, old museum of Spain or sa Rome, ang V, wala sila sang una sang U, kundi V.
is equivalent to U, the same thing, museum. Look at how they wrote it, no? Ginpagkit dira. No. So like for example, diri sa orasan, wala makita 1 2 3 4 5, hindi numero kundi Roman numeral. Ang L nagakahulugan siya sang equivalent nga 50, ang C 100 kag ang D 500. So lang taon naton ha, mga dalag ko ini nga mga numero sa Vicarius Filii, so butang naton diri. The Pope or the Vicarius Filii or the Vicar of Christ or the Auntie of Jesus Christ. Vicarius Filii die. No? So lang taon naton, V equals 5, ang I stands for number 1. C100, AR 0, no value. Kaya wala na sa Roman, no? I, 1, and V or U equals 5S, 0. Wala na siya. So, total of 112. Again, Filii, 1, 50, 1, 1. F, no value. And I, D is 500. E, no value. I, 1. Total of 53, a total of 501. Combine all the product or all the sum, sum up all the sums of this 3 word. 112 plus 53 plus 501. Are you ready? Plus 53 plus 501. The answer is what? 660 and 6. Hindi na iya palagpat mga hinigugma kag mga utod ko kay Kristo. Sila niya numero sang tawo, numero sang ngalan sang tawo, numero sang sapat o kon sang nasyon. This is not an invention of my imagination. This is reality. Why? Cardinal Joseph Ratzinger, nga former Pope Benedict XVI, before siya nag-resign, 1992 nagsiling siya, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible or the Word of God and is capable of what? Contradicting it. Di paano mo ni kontrahon? Kontrahonta ang nagabalaan sa aton, kontrahonta ang pulong ni Kristo, kontrahonta si Kristo mismo, kontrahonta ang Diyos nga naghatag sini. Paano? I don't know. This is what I have got. I've gotten. So diri siling sa 119 and 160 sa kabug-usan ang imo pulong kamatuuran, no? Siling sang Biblia. Yari karon, bula ng tao, Job 5:17, nga ginasabdong sang Dios, busa dili pagtamaya ang pagsilot sang makaako. Kay nagasakit siya, o kuna aton Dios, kag nagabugkos siya. Siya nagapilas, kag ang iya mga kamot nagabulong. Diin ang sakit. Ang pilasan ka, o kung bulngon ang imo pilas. Parehas lang na nga sakit, nga mapilasan ka. Pero, ang bulngon ng aton pilas, mas mahapde. Ang importante, nagaayo ini. Ang Ginoo, ang iya pulong, kaangay sang espada nga duwa ang sulab. Kapitulo 4, versikulo 12 sang Hebreo. Apang nagaayo sang imo kag sang akon kalag. Nagadulong sa aton sa pagkilala sang kamatuoran kag nagadulong sa aton sa pagkabalaan. Kapitulo 17, versikulo 17 sang Juan nagasiling, your word is truth. Sanctify them through thy word. Your word is truth. Kaya nagahugas ini sa aton. Ining iya mga pulong nga hindi pwede naton kontrahon. Kapitulo 15, San Juan, Kapitulo 15, versikulo 3, nagasiling, now you are clean, Jesus said that, because of the word that I have spoken unto you. Sanctification. And we are waiting for the glorification when Jesus will come. Himuon niya kita nga himpit karon. Hagod sa iya pagbalik, himuon niya kita nga tagaan sang lawas nga hindi na mapatay.
Karon nakita naton nga ang iya pulong amo ang nagadulong sa aton sa pagkilala sang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa aton. Utod hinigugma. Madamo nga mga butang nga natago sa aton lingig, ginlingig sa aton ihibalo. Sa malawig nga mga siglo kag mga ginatus ka mga tuig, centuries in the past. Apang karon natun-an naton ang kamatuoran nga malawig nga panahon kita wala nakabugtaw. Kabay pa nga ining pagtuon naton karon nakahatag sa imo kag sang akon sa pagmuklat sang aton mata sang paglaom, mata sang espirituhanon nga paghangop agod nga aton mahangpan ang kabubuton sang Ginoo. Ang pamangkot ko karon, sino ang imo alagaron? Ang kamatuoran bala o kon ang nagabungkag sang kamatuoran? Gusto mo bala batunon si Ginoong Hesus sa imo tagipusoon karon nga siya lang ang paglaom sang imo kag sang akon kaluwasan? Kung luyag ikaw magbaton kay Ginoong Hesus, abyan hinigugma. Nagasiling ang kanta, turn your eyes or turn your eyes upon Jesus. Itulok ta kag isentro ta ang aton mata sa kay Ginoong Hesus kag makaangkon kita sang kapatawaran kag kapahuwayan sang aton kalag. Kung amoy na ang imuluyag, ginainbitar ko ikaw sa pagpangamuyo upod sa akon sa sining aga kag sa sining adlaw. Let us pray. Father in heaven, Lord, thank you so much for the great understanding that you have given us today. Nga kabay pa ang amon mga pagtuon karon nga tion makaangkon sang isa ka duog nga mahinuklugon ikaw sa amon diri sa amon dughan. Upod ikaw sa amon Ginoo, sa among huna-huna. Giyay kami nga mahadayaw ikaw namon, nga masimba ikaw namon sa nagakaigo nga panimbahon. Luyag mo nga kami luwason, kabay pa nga luyag man kami nga ikaw magluwas sa amon. Magkooperar kami sa imo, pinaagi sa pagsunod sa imo mga pulong, kag indi ang Antikristo. We pray that you will forgive us our sins. Thank you for loving us. Thank you for taking care of us. Thank you for giving us this truth. We pray in Jesus' name. Amen. Salamat kag maayong adlaw.